No, 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 no. Nagsisimula ang pelikula sa isang nakakakilabot na pagpapakita kay Alexander Coates, isang walang-awang crime lord. Pagdating niya sa kanyang madilim na torture chamber, nadatnan niya roon si Hearst, ang kanyang tapat na enforcer, na hawak ang isa sa sariling tauhan ni Coates na si Sasha. Inaakusahan ni Coates si Sasha ng pagkabigo sa kanyang misyon, pinaaalalahanan siya na alam nito ang mabibigat na kaparusahan na naghihintay sa kanya. Sa isang malupit na utos, inuutusan ni Coates si Hearst na bigyan si Sasha ng kutsilyo at inuutusan siyang kitilin ang sarili niyang buhay, o haharap siya sa kamatayan sa kamay mismo ni Coates. Sa gitna ng desperasyon at pagtutol, pinili ni Sasha na lumaban, at inatake niya si Coates. Inutusan ni Coates si Hearst na maghanap ng bagong damit para sa kanya, dahil ang suot niya ay nabahiran na ng dugo. Ilang sandali pa, iniharap ni Coates kay Hearst ang 2 baril, ipinaliwanag na nakuha ang mga ito sa pamamagitan ng karahasan, at ibinigay bilang gantimpala sa paghuli kay Sasha. Pagkatapos, binigyan ni Coates si Hearst ng bagong misyon, ang patayin ng isang lalaking nagngangalang Benny, na tumatangging sumunod sa impluwensya ni Coates kahit nasa loob ng bilangguan. Mahigpit siyang binalaan ni Coates na huwag mabigo sa misyon. Lumipat ang eksena sa magulong kapaligiran ng bilangguan, kung saan si Hearst, na nakabihis bilang gwardya, ay sinimulan ang kanyang nakamamatay na gawain sa pamamagitan ng isa-isang pagpatay sa mga gwardya. Nakaharap niya ang ilang bilanggo na sinusubukang protektahan si Benny. Habang papatama na sana siya sa kanyang target, biglang nagkagulo ang sitwasyon. Isang bilanggo ang hindi sinasadyang nakagambala sa kanya, dahilan para mabaril ni Hearst ang maling tao. Habang tumatakas siya, hinarap siya ng isa pang bilanggo, galit na galit dahil nabigo siyang patayin si Benny. Paglabas ng bilangguan, nakatanggap si Hearst ng tawag mula kay Coates na nagtatanong kung naging matagumpay ang misyon. Nagsinungaling si Hearst, tiniyak kay Coates na natapos na ito at nangakong makikipagkita sa loob ng 30 minuto. Pagdating ni Hearst, ipinakilala siya ni Coates kay Dante, ang kanyang kasosyo sa negosyo, na nagsiwalat na maling target ang napatay ni Hearst. Sa kabila ng unang pagkabigo ni Hearst, iginiit ni Coates na kailangan niyang harapin ang kaparusahan. Mabilis na pinabagsak ng mga tauhan ni Dante si Hearst at pinawalan ng malay, ngunit nakialam si Coates at inutusan si Dante na huwag siyang patayin. Sa halip, isinailalim ni Dante at ng kanyang grupo si Hearst sa matinding pagpapahirap, walang awang dinurog ang kanyang mga kamay at winasak ang mga kasangkapang dati niyang inaasahan. Pagkalipas ng 6 na buwan, makikita natin ang isang wasak na si Hearst, isang anino na lamang ng dati niyang sarili, na nilulunod ang kanyang kalungkutan sa alak. Nakilala niya si Oso at nagpalitan sila ng magagaan na usapan bago siya bumalik sa kanyang silid. Doon, binisita siya ni Coates, pinaalala ang kanyang mga dating tagumpay habang inaalok siya ng pera upang tumakas at magsimula ng bagong buhay, malayo sa kaguluhan ng kanyang kasalukuyang kalagayan. Lumipat ang kwento kay Iceman, isang lalaking 2 taon nang nakakulong. Pagdating niya sa tirahan ni Coates, ipinaalam niya na ang target na ipinadala nila kay Hearst upang patayin ay nasa kanilang kustodiya pala, at humiling siya ng kapalit mula rito, isang kasunduang agad namang tinanggap ni Coates. Samantala, si Cesar, isa pang leader ng gang, ay nakatanggap ng mga mapanganib na babala mula sa mga tauhan ni Iceman. Kung nais niyang magpatuloy sa kanyang operasyon sa lungsod, kailangan niyang magpasakop sa autoridad ni Iceman. Sa kabilang banda, habang nasa kalsada si Oso papunta sa trabaho, hinarang siya ng isang grupo ng mga tulisan na balak siyang nakawan. Sa tamang oras, dumating si Hearst at agad niyang naramdaman ang panganib. Mabilis siyang kumilos at tinalo ang mga umaatake. Nagulat si Oso sa hindi inaasahang tapang ni Hearst at ipinahayag ang kanyang pasasalamat.
Sa sandaling iyon, biglang sumugod ang mga tauhan ni Iceman sa isang malapit na bar kung saan nagtatrabaho sina Oso at Karen. Ang kanilang nakakatakot na presensya ay mabilis na nauwi sa pananakot habang walang habas nilang binabastos si Karen. Samantala, nagkaroon ng oras sina Oso at Hearst na makilala ang isa't isa, kung saan ibinahagi ni Oso ang kanyang malalim na pagmamahal kay Karen, na itinuturing niyang parang sariling anak. Dahil sa kanyang kuryosidad, tinanong niya ang kalagayan ng mga kamay ni Hearst. Ngunit pinili ni Hearst na manahimik, ayaw niyang balikan ang masasakit na alaala na kaugnay nito. Sa kabutihang palad, nakabalik si Oso sa tamang oras upang igiit ang sarili at protektahan si Karen mula sa mapanganib na paglapit ng mga tauhan ni Iceman. Samantala, nakipagkita si Iceman kay Cesar at nagbigay ng isang nakakatakot na ultimatum. Humingi siya ng 10% ng kita ni Cesar, at nagbanta ng matinding kaparusahan kapag hindi nasusunod ang kanyang utos. Upang ipakita ang kanyang kaseryosohan, walang awang inatake ni Iceman ang mga tauhan ni Cesar at pinatay ang mga ito ng walang awa. Kinabukasan, nakita ni Hearst si Iceman at ang kanyang grupo na pumapasok sa isang bodega. Dahil sa kanyang kutob, sinundan niya ang mga ito ngunit agad siyang nahuli. Sa sandaling iyon ng panganib, naalala ni Hearst na si Iceman ang mismong taong nagbigay sa kanya ng maling pagkakakilanlan ng target habang siya ay ipinadala sa bilangguan. Dahil nakita ni Iceman ang kalagayan ni Hearst, puno ng kawalan ng pag-asa at walang matirhan, pinatawad niya ito at hindi pinatay. Dahil sa kanyang pinagdaanan, bumalik si Hearst sa kanyang silid at nag-isip na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit bigla siyang nagulat sa sigaw ni Karen na humihingi ng tulong sa labas. Walang pag-aatubili, agad siyang tumakbo upang tulungan ito, ngunit nadatnan niya si Coates na dumating upang itaboy ang mga gangster. Quit playing around. You alright? Yeah. Nang mapagtanto ni Coates na ang mga umaatake ay konektado kay Iceman, nagpasya siyang puntahan ito at magbigay ng babala tungkol sa nalalapit na panganib kung hindi niya ititigil ang kanyang mga ginagawa. Pagdating ni Coates sa teritoryo ni Iceman, sinalubong sila ng pagtutol mula sa mga bantay nito, ngunit mabilis nila itong nalutas. I sit in meet. Ang komprontasyon ni Coates at Iceman ay nauwi sa isang mainit na pagtatalo, kung saan parehong panig ang nag-uudyok ng karahasan at tumatangging magpasakop sa awtoridad ng isa't isa. Habang papalayo sila sa pulong, inutusan ni Coates ang kanyang mga tauhan na maghanda sa paparating na banta, dahil naramdaman niya ang nalalapit na gulo. Ganoon din ang ginawa ni Iceman, na nagbigay ng parehong utos sa kanyang kanang kamay. Pagkatapos, kinontak ni Coates si Hearst at hinikayat itong bumalik sa kanyang grupo. Ngunit bago pa man makasagot si Hearst ng positibo, sinugod siya ni Oso mula sa likuran at pinawalan ng malay. Nang magkamalay si Hearst, nakita niya si Oso na nakaupo sa harap niya. Ipinaliwanag ni Oso na inutusan siya ni Coates na gamutin ang mga sugat ni Hearst at tulungan siyang maibalik ang kanyang lakas. Gayunpaman, panandalian lamang ang kanilang pahinga dahil biglang sumugod ang mga tauhan ni Cesar at dinukot sila. Dinala sila sa hideout ni Cesar, kung saan inutusan ni Cesar ang dalawa niyang tauhan na ilibing si Hearst, sa paniniwalang patay na ito. Samantala, si Oso ay sumailalim sa matinding pagpapahirap mula sa grupo ni Cesar, na nagbantang pagsamantalahan si Karen. Sa kabila ng kanyang kalagayan, tinipon ni Oso ang natitirang lakas at sinubukang lumaban, ngunit siya ay sinaksak sa dibdib dahil dito. Pagkatapos, kinontak ni Iceman si Cesar at hiniling si Karen, na napilitan namang sundin ni Cesar. Samantala, si Hearst ay nagawang makalaya mula sa kanyang pagkakatali sa mismong sandaling ihahanda na sana siyang ilibing. Matindi niyang sinalakay ang mga ito at mabilis na naglakad pabalik sa lokasyon ni Cesar.
ngunit natagpuan niya si Oso na duguan at nakahandusay sa lupa. Pinayuhan siya ni Oso na iligtas si Karen bago maging huli ang lahat. Pinuspos ng determinasyon, hinarap ni Hearst si Cesar at ang kanyang mga tauhan, mabilis na pinuksa ang mga ito at binaril si Cesar sa binti upang makuha ang impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Karen. Samantala, inihanda ni Coates ang kanyang mga tauhan para sa inaasahang pag-atake mula kay Iceman. Hindi nagtagal, sumugod si Iceman at ang kanyang grupo, binaril ang mga tauhan ni Coates habang papasok sila. Sa kritikal na sandaling iyon, sumali si Hearst sa bakbakan. There. Come on. Alexander. Matapos mapuksa ang mga tauhan ni Iceman, naipit si Iceman at ginamit si Karen bilang bihag sa desperado na pagtatangka niyang makatakas. Walang pag-aatubili, pinaputukan siya ni Coates sa ulo, na agad nagwakas sa buhay ni Iceman. Sa pagkatalo ni Iceman at sa pagpapakita ni Hearst ng kanyang katapatan sa pamamagitan ng aksyon, lumingon si Hearst kay Coates at ipinahayag ang kanyang pasasalamat sa lahat ng nagawa nito para sa kanya. Kung nagustuhan mo ang video na ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button. At kung hindi mo nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses upang masiguro. Mas mabuti kung mapapanood mo ang buong pelikula. Wow naman! Maraming salamat sa panonood.